Paano nga ba nangyari na ang isang kinatatakutang strongman bigla na lang naging isang tila mahinang detenido sa International Criminal Court? Ating alamin at himayin ang, napakadramatikong pagbabago sa imahe ni Rodrigo Duterte. At magsimula tayo sa talagang nakakagulat na statement na to. Mula mismo sa dati niyang asawa si Elizabeth Zimmerman, ang sabi niya, butot balat na lang. Alam nyo, itong linyang to, ito na agad ang nagseset ng tono sa buong pag-uusapan natin, ang tila biglaang paghina ng kanyang pisikal na kalagayan. At dito, grabe, makikita niyo talaga ang layo ng pinagbago. Isipin niyo noon, ang tapang ng sabi niya, "Go to hell, ICC." Pero ngayon, ang mga balita, ayaw na raw kumain ng pagkain sa kulungan doon sa Netherlands. Ibang-iba talaga, di ba? Isang napakalaking pagbabago sa imahe at sa sitwasyon niya. Okay, so paano nga ba tayo umabot sa puntong to? At bakit may mga nagsasabi na yung buong pagkapanguno niya ay parang isang maingat na binuong pagtatanhal lang? Yan ang bubuksan natin sa unang bahagi. Para maintindihan natin to, kailangan nating pag-usapan yung konsepto ng performance politics. Basically, ito yung ideya na lahat ng ginagawa niya, yung mga maaanghang na salita, yung pagiging astigin, hindi yan basta-basta. Parte raw yan lahat ng isang script para magmukha siyang makapangyarihan at katakutan. Okay, para mas malinaw sa atin lahat, mabilis ang recap lang tayo sa timeline, 'di ba? Nagsimula yan lahat sa kanyang termino at sa controversial na war on drugs. Hanggang sa dumating na nga yung araw, March 11, 2025, inaresto siya sa Maynila at di nagtagal, dinala at i-detain na siya sa The Hague. At yun na nga, ayon sa mga sources, yung mismong sandali ng pag-aresto sa kanya, yon ang turning point. Doon daw tuluyang gumuho yung performance ng isang matapang na leader. Ang lumabas, isang taong tila nalilito at mahina sa harap ng mga totoong kahihinatnan ng mga pangyayari. So pagkatapos nun, dito napapasok yung ikalawang yugto ng kwento, yung naratibo naman na isinusulong ng pamilya at ng kanyang mga abogado. Tila may bagong script na sinusubukang isulat para sa kanya. At pakinggan nyo to, mula mismo sa anak niya, si Vice President Sara Duterte. Nang tanungin tungkol sa pagpayat ng kanyang ama, ang sabi niya, gusto ko siya ng ganito, mas maganda siyang tingnan. Dito pa lang parang may pagtatangka na i-reframe yung imahe niya mula sa isang kinatatakutan papunta sa isang kaawa-awa. So ano ba itong tinatawag nilang pity play? Well, unang-una, binabansagan na siya bilang isang mabait at mahinang lolo. Sinasabi rin ng abogado niya na patuloy na lumalala daw ang kanyang kalusugan. Dinagdagan pa yan ng claim na mayroong daw siyang cognitive impairment. Kaya ang dulo ng lahat ng to, ang kanilang opisyal na posisyon, hindi na siya fit para humarap sa paglilitis. Pero syempre, hindi lahat naniniwala dyan. At dito na pumapasok yung kabilang panig ng kwento. Ang argumento na lahat ng ito ay isa lang malaking pag-arte, isang stratehiya para makatakas sa hustisya. At ito ang matinding banat mula kay Cristina Conti, ang abogado ng mga biktima. Malinong sinabi niya, hindi kami magpapadala sa isang desperado, gasgas na at kalkuladong pakana. Para sa kanila, palabas lang ang lahat. Para sa mga kritiko, malinaw to. Sinasabi nila na isa lang itong calculated hakbang para takasan ang responsibilidad. Bad acting lang daw ang lahat. At ang paalala nila, may libu-libong biktima ng umano'y EJ case. Kaya naman, ang panawagan nila, ang focus dapat ay nasa hustisya para sa mga biktima, hindi sa kalusugan ng akusado. At dahil sa magkaibang narrative na to, umabot na yung kaso sa isang, parang deadlock. Dito na tayo sa puntong nakabite ng lahat. At ito yung naging malaking development. Biglang nagpreno ang ICC. Noon September 8, 2025, in-announce nila na ipinagpapaliban muna ang pagdinig until further notice. Ibig sabihin, walang nakakaalam kung kailan ito itutuloy. Isang malaking pagbabago yan sa takbo ng kaso. So, para mas malinaw, tingnan natin yung naging desisyon. Ang hiningi ng kampo ni Duterte, ipospone yung hearing ng walang taning base sa kalusugan niya. Ang sagot ng korte, sa isang tuwan na boto, pinagbigyan nila, pansamantalang ipinagpaliban ang pagdinig habang pinag-aaralan pa ang kanyang kondisyon. Dito na tayo sa huling kabanata.
Kasi may mga bagong galaw at hiling si Duterte na naglalagay ng isang malaking tandang pananong. Ito na ba ang kanyang grand finale? Ang kanyang huling pagtatanghal? At pakinggan niyo itong latest. May isang nakakagulat na hiling si Duterte. Sabi niya, kung sakaling pumanaw siya habang nakakulong, gusto niyang sa Netherlands na lang siya i-cremate, wag nang iuwi pa. Kaya heto na yung tanong, di ba? Ano to? Simpleng paghahanda lang ba ng isang tao para sa kanyang pagpanaw? O baka namang parte ito ng isang mas malaking plano? Isang paraan para isulat ang sarili niyang kwento bilang isang martir? At yan mismo ang sinasabi ng ilan ng mga observers, na itong martyrdom script na to, pwedeng-pwede raw gamitin. Pag namatay siya sa ibang bansa, napakadaling ikwento na siya'y isang bayani na naging biktima ng Western injustice. Isang narrative na siguradong papakinabangan ng kanyang mga taga-suporta. Kaya sa huli, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito, na bumabalot sa buong sitwasyon. Ang lahat ba ng ating nasasaksihan ay ang tunay na kahinaan ng isang tao? O ito na ba ang pinakahuling akto ng isang napakagaling na performer? Nasa sa inyo na ang pagpapasya.